Yun talagang totoo yun, mahusay yun. Hindi, Oh. pagka ganito nangyari, hindi... Ayoko isipin na mas diba? magaling siya sa Intel kaysa sa Kaya lokal nga, natin. Ha? kaya nga, nasa linya na natin si Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson, Armed Forces of the Philippines. Colonel, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Joel and Ma'am Weng. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Paano po natin na-aresto ito at natiktikan ito at nalaman natin na meron palang Mongolian spy dyan sa area yan ng Zambales? Well, ito naman po, sir, it shows po, no, that our systems are in place. So, ibig sabihin po niyan, sa arestong naganap po yan, no, na gumagana po, no, yung mga sistema natin sa ating intelligence gathering and ito pong fusion po, no, ng iba't ibang ahensya para po talaga matugunan ang mga national security concerns po na na-identify po natin. Yes, Colonel, paano po nga natin nalaman na nagkaroon, ano yung nagbigay sa inyo ng indikasyon na espiya ang taong ito? Well, may mga questionable po siya, ma'am, no, na undeclared po na activities plus yun din po nga intention po niya na gawin. For all of the other details po, it is operational po, but it shows nga po ng ating intelligence gathering po with other agencies and yun pong pakipagtulungan natin, effective po siya. And may statement naman din po, no, ang ating NSC na rin po dito, highlighting nga ito pong pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para po ma-identify po natin yung mga ganitong activities. So, 100% na tayong sigurado na talagang espiya po siya ng China? Sa ngayon, ma'am, under investigation po ito. This is for other agencies to identify. But kung ano man po yung kalabasan nito, mas maganda po rin na i-highlight dito na nagiging mapanuri po tayo. Okay. Paano nyo siya natuklasang, ano ba ta? Caught in the act ba siya na nagpipicture ng mga facilities natin? Paano siya na-discover na ito yung espiya? Ito, sir, ano po, no, kumbaga na-obserbahan po yung mga activities niya. Yung sa mga detalye nito, since investigations are ongoing po, kapag ka po may activities that are inconsistent with ito po nga kanyang declared purpose of stay, especially po, ito pong mga sensitive areas po ang identified dito, sir, no, and involved. Automatic po yan na sineseryoso po yan ng ating gobyerno po. Okay. So, the systems work po and that is the important thing po, sir. Base po sa inyong intel, anong klaseng tauhin ito? Siya ba ay military sa Mongolia, sa China? Anong klase siyang individual? Ano ang kanyang profesyon? Ang sabi nga po, ma'am, no, meron nga daw po siyang background about formerly being a pilot na po. But ang sabi ko nga po, since the investigations are ongoing, yung proper agency, ma'am, no, na maglalabas po ng results ng investigation will give the exact details on this Okay, po, pero ma'am. sa ngayon, siya po ay under custody ng Bureau of Customs o ng military? Bureau of Immigration, I'm sorry. Sa ngayon, ma'am, yung disposition po niya, I'm not privy personally, ma'am, but I will try to find out and get back to you po. Okay. Alright. Wala bang kaso ito? I-deport lang ito? Colonel? Yan po, sir, ma'am. Yan nga po ang tinitingnan natin. Meron po tayong anti-espionage law. So kung saan man po mag-fall, ito pong activities na ginawa po niya and yung pong mga actions niya while here in the country, titingnan po natin yan based on the results of investigation kung ano pong magiging recommendation ng ating investigating officers. Pero ano ang primary pakay ng gobyerno? Makasuhan muna siya dito, ma-detain, or outright kailangan na natin siyang i-deport? Well, foremost, ma'am, kailangan po natin munang makita lahat po ng background or ano po yung intention, ma'am, no, with what happened. So, ang sabi ko nga, for the result of investigations, there will be recommendations po that will be coming from our team of investigators po, ma'am. Alright. Salamat to, Colonel. Mag-ingat po kayo. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, ma'am. Thank you po. Si Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Ang oras po na...